Magandang araw mga ka-Express Info. In the last 2 months ay nakita natin kung papaano nagpursige si Kai na makapag-cope up sa pinakamatinding dagok sa kanyang NBA dream. Kung last year ay all-time high ang lahat about kay Kai by playing big against Latvia and New Zealand sa Gilas at ang kanyang pagiging main man ng Hoshigaya Alphas ay gumuho ang lahat sa pagbubukas ng bagong taon nung nagtamo siya ng ACL tear. Well, kung akala ng iba na ito na ang katapusan ng kanyang NBA dream, well, diyan sila nagkakamali. In fact, ginulat na naman ni Kai Sotto ang mundo at pinakita niya ang kanyang matinding resolve na bumangon literally galing sa matinding pagsubok. In just a little over a month, simula nung kanyang surgery, ay nakakalakad na si Kai without braces and in fact, nagsimula na siyang mag-leg press at nakapag-jogging na. Honestly, hindi ito inaasahan ng nakararami dahil ilang mga injury rin ang ating nakikita na ilang buwan ay nagsuot pa rin ang iba ng mga braces. Well, ito ang nakakaganda sa advancements in medicine dahil napadali ang healing at mukhang kakayanin ni Kai ang 6 months rehabilitation. Although depende pa rin kay Kai at ng kanyang medical team kung mag-play safe sila at kahit okay na ay siguraduhin nilang lumakas ng maigi ang kanyang tuhod bago siya bumalik. Pwede ring paabuti nila ng 9 to 12 months ang rehabilitation upang masiguro na hindi na talaga mauulit pa ang ganitong injury na mahirap magpagaling in terms of time. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Sa loob ng nakaraang 2 buwan, nakita natin kung paano nagpursige si Kai na maka-recover mula sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang NBA dream. Kung noong nakaraang taon ay nasa all-time high ang kanyang career, matapos ang kanyang matikas na laro kontra Latvia at New Zealand para sa Gilas, pati na rin ang pagiging main man ng Hoshigaya Alphas, biglang nagbago ang lahat nang tamaan siya ng ACL tear sa pagbubukas ng bagong taon. Para sa marami, tila isang matinding dagok ito sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA. May ilan na nagturing na baka ito na ang katapusan ng kanyang pag-asa na makatungtong sa pinakamalaking basketball stage sa mundo. Pero muli, ginulat ni Kai Sotto ang mundo sa kanyang mabilis at determinadong recovery. Sa loob lamang ng higit 1 buwan matapos ang kanyang surgery, nakakagulat na nakakalakad na si Kai ng walang braces. At hindi lang yon, nagsimula na rin siyang mag-leg press at jogging, bagay na hindi inaasahan ng maraming fans. Karaniwan, ang mga atleta na may ACL injury ay kinakailangang magsuot ng brace ng ilang buwan, pero sa kaso ni Kai, mukhang mas mabilis ang kanyang pagaling. Isa ito sa benepisyo ng advanced medicine and rehabilitation techniques. Dahil sa mga advancements sa sports science, mas napapabilis na ang recovery ng mga atleta mula sa dating itinuturing na career-threatening injuries. Pero kahit pa mukhang maaga ang kanyang pagaling, isa pa ring malaking tanong kung kakayanin nga ba ni Kai ang target na 6 na buwang rehabilitasyon. Ang normal na rehabilitation time para sa ACL tear ay nasa 9 hanggang 12 months. Depende sa kalubhaan ng injury at kung paano tumutugon ang katawan ng isang atleta sa therapy. Ang mabilis na improvement ni Kai ay isang magandang sinyales, pero hindi ibig sabihin nito na dapat niyang madaliin ang kanyang pagbabalik sa court. Ang ACL tear ay isa sa mga pinakakomplikadong injury na maaring maranasan ng isang atleta, lalo na sa isang big man na tulad ni Kai. Ang kanyang taas na 7'3"
ay nangangailangan ng mas maingat na rehabilitation program dahil mas mataas ang stress na inilalagay ng kanyang timbang sa kanyang tuhod. Bagamat mukhang kaya niyang makabalik sa loob ng 6 na buwan, maaaring mas piliin ni Kai at ng kanyang medical team na palawigin ang kanyang rehabilitation period hanggang 9 o kahit 12 months. Ang susunod na yugto ng kanyang career ay magiging critical. Matapos ang kanyang recovery, asahan natin na magiging mas maingat si Kai sa kanyang laro upang maiwasan ang anumang further injury. Kailangan rin niyang patunayan na kaya niyang bumalik sa kanyang dating form o mas mag-improve pa siya. At kung tuluyang makakabalik si Kai sa peak form niya, hindi lang ito magandang balita para sa kanya kundi para rin sa Philippine basketball. Isa pa rin siya sa pinaka-promising big man na maaring maging pioneer ng bansa sa NBA. Samantala, si Justin Brownlee sinagip ang Barangay Ginebra mula sa muntikang pagbagsak matapos nagpakitang gila sa clutch moments laban sa TNT 71-70 sa isang classic Game 2 nitong linggo sa PBA 49 Season Commissioner's Cup Finals sa Mall of Asia Arena. Gumawa si Justin Brownlee ng acrobatic reverse layup at sumunod na naibuslo ang 2 free throws sa natitirang 46.6 seconds para ibigay sa Ginebra ang kalamangan 71-70 sa isang mababang scoring na laban kung saan nasayang ng Gene Kings ang kanilang 15-point lead. Ang kanyang late game heroics ang nagligtas sa kupunan matapos ang matinding pagbawi ng TNT na nagrehistro sa PBA Finals low na 19 points sa first half. Sa huli, naitabla ng Barangay Ginebra ang best of 7 series sa 1-1 papasok sa Game 3 sa Miyerkules sa Field Sports Arena. Halos masayang ang panalo ng Barangay Ginebra nang nagminta si Scottie Thompson ng pasa na diretso kay Calvin Oftana na nagbigay sa TNT ng tsansang agawin ang panalo sa dulo. Pero nanindigan ang Gene Kings nang ma-double team sa Rondy Hollis Jefferson sa huling posisyon. Hindi nagkaroon ng malinaw na tira sa basket. Nagpakitang gila si Justin Brownlee na may 35 points sa isa na namang heroic performance, isang tatak na ng kanyang mahaba at matagumpay na PBA career. Nagambag si Scottie Thompson ng 16 points, 12 rebounds, 7 assists, pero muntik nang mawalang saysay ang kanyang all-around game dahil sa late turnover. These guys just showed true grit all the way through the game, ani ni Ginebra coach Tim Cone. And we knew that if we're going to have a chance in this series, we're going to have to show that character and that true grit, just really reach deep to make 2 stops down the stretch. Si Hollis Jefferson naman ay nagtala ng 15 points and 15 rebounds pero hirap sa depensa.